Sa pagpapatuloy mula sa nakaraang kabanata, iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang heaven-shattering saber, at nagpakawala ng isang hiwa ng desolate heaven saber art. Ang matinding saber intent ay sumabog at agad na pinagpira-piraso ang mga aninong sumusugod. Sa isang iglap lang, ang 4 na anino ay naglaho. Binitawan ni Kinnan ang kanyang saber at sinabing, "Para harapin kayo, hindi ko pa kailangang gamitin ang heaven-shattering saber." Nang marinig ito, galit na sumigaw si Zhu Zihuang, "Minamaliit mo ba kami?" Agresibong sumugod si Kinnan. Itinaas niya ang kanyang kamao habang papalapit sa grupo ni Zhu Zihuang. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang atake ng Fist of the Divine God of Battle. Boom! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, at ang lakas ng suntok ay nagpatalsik sa 4 na henyo. Gulat na napasigaw ang 8 Brilliance Demon Emperor, "Grabe! Ang lakas ng fist art ng batang ito." Isang suntok lang ay sapat na para patayin ang isang second layer Heavenly Immortal Cultivator. Naisip niya sa sarili at hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Mabuti na lang at hindi ko siya kinalaban. Samantala, ang katawan ni Zhu Zihuang ay nasusunog na at umuusok ng makapal. Napasigaw si Kinnan, iyan ay isang flame clone lang ni Zhu Zihuang. Doon lang napagtanto ni Blood Eye. Naintindihan na rin ni Kinnan. Kaya pala, ang tunay niyang katawan ay nakatago pala dyan sa simula pa lang. Hindi na nakapagtataka kung bakit parang kakaiba ang madilim na ulap na iyon. Pagkasabi niya yon, naglaho ang madilim na ulap at lumitaw ang tunay na Zhu Zihuang. Mayabang siyang nagsalita, "Ngayong nalaman mo na, huli na ang lahat. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking saber art." Sumigaw si Gujulun, "Zhu Zihuang, talunin mo siya." Iwinasiwas ni Zhu Zihuang ang kanyang espada at humiwa. Ito ang tinatawag na single-dimension saber art. Napansin ng 8 Brilliance Demon Emperor, ang will ng hiwang iyan ay napakalupit. Sa tingin ko, sa mga kapareho niya ng antas, ilan lang ang makakasalo niyan. Kalmadong nagtanong si Kinnan, "Single-dimension saber art, kamo?" Agad niyang inactivate ang kanyang battle armor at sinabing, "Tingnan natin kung mas malakas ba ang single-dimension saber art mo o ang Dao-shattering saber art ko." Pagkasabi niyon, iwinasiwas niya ang heaven-shattering saber. Ang dalawang saber intent ay agad na nagbanggaan na para bang pinupunit ang kalawakan. Pagkatapos, tumagos ang saber intent ni Kinnan sa katawan ni Zhu Zihuang na ikinagulat nito. Gulat na napasigaw si Zhu Zihuang, "Parang may isang hindi nakikitang espada na tumama sa katawan ko." Dahil dito, nawalan siya ng lakas at bumagsak. Habang nahuhulog, naisip ni Zhu Zihuang, "Hindi ko akalain na matatalo ang single-dimension saber art ko sa kamay ng batang si Kinnan." Bumagsak si Zhu Zihuang sa lupa at isang malakas na pagsabog ang naganap. Umuusok ang buong katawan niya habang umuubo siya ng malakas. Cough, cough. Kalmadong sinabi ni Kinnan, "Talo ka na." Sinubukang bumangon ni Zhu Zihuang at sinabing, "Panalo ka na." Pagkatapos, inihagis niya ang isang supot kay Kinnan at sinabi, "Nandyan ang perang natalo ko sa pustahan." Tinulungan ni Gujulun si Zhu Zihuang na tumayo at sinabing, "Talo kami sa pagkakataong ito." Ang 3 pang kasama nila ay naghagis din ng kani-kanilang supot ng pera kay Kinnan na maihalatang pag-aatubili. Masayang tinanggap ni Kinnan ang pera at sinabi, "Maraming salamat sa paggabay, mga kapwa Daoist." Bigla, may napansin si Blood Eye na ikinagulat niya. Mula sa malayo, may ilang madidilim na anino ang lumitaw. Ang mga aninong ito ay papalapit ng papalapit. Binalaan ni Blood Eye si Kinnan, "Kailangan na nating umalis dito. Nandito na ang mga tao mula sa malalaking sekta." Mabilis na hinawakan ni Kinnan ang kamay ng 8 Brilliance Demon Emperor at hinila rin si Blood Eye. Sinabi niya sa dalawa, "Tara na't maglaho." Sa isang iglap, nawala silang 3. Sa kabilang panig, galit na sinabi ni Jiangju Immortal Monarch, ang bibilis tumakas. Sa sandaling iyon, dinala ng isang henyo ang 2 pa para palibutan si Xiu Shenliang at sinabing, siya na lang ang natira. Napabuntong hininga si Xiu Shenliang naman Tumakas silang 3 at hindi man lang ako isinama. Sa isiping iyon, pinagpawisan siya ng malamig sa takot. Tumakbo siya habang sumisigaw, "Kinnan, buwisit ka. Hintayin mo ako." Nang maglaon, nakabalik si Xiu Shenliang sa kinaroroonan ni Kinnan at nagreklamo, "Kayong 3, wala kayong konsensya. Pero kahit wala kayo, kaya ko naman silang lahat."
Naisip ko lang na hindi ko kayo pwedeng hayaan na pumasok sa mapanganib na lugar na ito ng mag-isa, kaya nagmadali akong pumunta para protektahan kayo. Nagtanong ang 8 Brilliance Demon Emperor, yang sinasabi mo, naniniwala ka ba sa sarili mo? Nagpaalala si Kinnan, nandyan lang sa malapit si Jiangju Immortal Monarch. Kung magyayabang ka, hinaan mo lang ang boses mo, kung hindi, baka mapahamak ka. Tumingin si Xiu Shenliang sa gilid at nakita ang mga Immortal Monarch na nakatingin sa kanila. Agad siyang umurong sa takot. Hindi. Nagbibiro lang ako. Kailangan ba talagang tumingin ng ganyan na puno ng pagnanasang pumatay? Nagsalita ang isang lalaki, ang tingin ng batang iyon na si Xiu Shenliang ay talagang nakakainis, na para bang gusto natin siyang patayin. Nagtanong naman ang babae sa tabi niya, bakit hindi mo ba siya gustong patayin? Sumagot ang lalaki, syempre, gusto ko. Sa mga sandaling iyon, nag-anunsyo si Blood Eye, nandito na sila. Nakita nilang may tatlong makapangyarihang figura ang lumitaw sa kalangitan, na may nakakakilabot na aura. Ipinakilala sila ng 8 Brilliance Demon Emperor. Ang tatlong iyan, tulad ni Jiangju Immortal Monarch, ay mga peerless rulers sa peak ng kanilang lakas. Ang peerless ruler ng Illusionary Flame Tribe ay si Zhugang Immortal Monarch, na nagtataglay ng Ice Swan Flame na pangpito sa kanilang tribo. Ang dalawa pa ay sina Gu King Immortal Monarch ng Ancient Pattern Tribe at King Li Immortal Monarch ng Misfortune Free Tribe. Sa kalangitan, may mga portal na naman na lumitaw. Sumigaw si Xiu Shenliang, may dumarating na naman. Mula sa Special Rift, isang grupo ng mga tao ang lumabas. Pagkatapos, isa pang grupo ang dumating para makiayon sa kasiyahan. Napasigaw ang 8 Brilliance Demon Emperor, kaya pala. Mga tao mula sa Wansong Immortal Pavilion at sa Monarch's Ancient Path. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang bilis nilang nakarating dito. Pagkasabi niya niyon, tatlong tao ang bumaba mula sa himpapawid. Agad na yumuko at nagbigay galang ang mga tao sa paligid. Humarap ang isa kay Kinnan at nagtanong, ikaw ba si Kinnan? Narinig ko na muli mong nabuo ang iyong Dao Foundation. Sumagot si Kinnan, bakit? Magpapakilala ako. Ako si Xiao Yu, isa sa mga core elder ng Monarch's Ancient Path, sagot ng lalaki. Mamaya, pagpasok natin sa Crystal Palace, kung magkakaroon ng pagkakataong maglaban, huwag mo sana akong bibigin. Naisip ni Kinnan, sa murang edad, isa na siyang core elder ng Monarch's Ancient Path. Pero ang cultivation niya ay nasa 8th layer Earth Immortal lang. Malamang ay may malakas na puwersa sa likod niya na sumusuporta sa kanya. Biglang may nagsalita, aba, naunahan pa ako ng iba. Nagulat si Kinnan. Esan. Isang matabang lalaki ang biglang lumitaw sa harap ni Xiao Yu na ikinagulat nito. Masayang hinawakan ng matabang lalaki ang mga kamay at paa ni Kinnan at sinabing, kapwa Daoist Kinnan. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Sumigaw si Xiao Yu, hoy, sino ka ba? Napagtanto ng matabang lalaki na medyo wala siya sa lugar at sinabing, ay, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Yuan Ji. Tinatawag nila akong munting mong Yuan Jai, isang lay disciple ng Bodhi Ancient Temple Sect. Bigla, may isa pang lumapag at nagsalita, ay the, totoo ngang isa siyang lay disciple ng Bodhi Ancient Temple Sect. Nagulat si Xiao Yu at nagtanong, bakit ganyan kamalas ang pangalan niya? Hindi na nakapagtataka kung bakit malas din siya. Gulat na napasigaw ang 8 Brilliance Demon Emperor, siya pala ang peerless genius na si munting mong Yuan Jie. Totoo nga ang sabi-sabi na kakaiba ang kanyang pag-ugali. Naguguluhang nagtanong si Xiu Shenliang, peerless genius? Sa ganyang kababaw na pangalan? Anong klaseng peerless genius yan? Napatingin si Kinnan sa hangal na iyon at naisip, magsisimula na naman siyang mang-asar. Pero pagkatapos, si Xiu Shenliang ay magalang na nagbaw at sinabing, kahit medyo mababaw ang pangalan, lubos kong hinahangaan si Master Yuan Jie. Si Master Yuan Jie ang kaisa-isang alamat na liwanag sa aking puso. Nang marinig iyon, natulala ang lahat sa ginawa niya. Pati si Kinnan ay nabigla. Naisip niya, may malibasan na inom ng taong to. Biglang tinakpan ni Xiu Shenliang ang kanyang bibig at naisip, anak ng bakit ko nasabi ang mga kasuklam-suklam na bagay na iyon para lang sipsipan ang iba. Umisin ang nakakaloko si Yuan Jai, hehe, napakasigla mo naman, kapwa Daoist. Hindi masama, hindi masama. Simula ngayon, sumama ka sa akin at poprotektahan kita.
Doon na pagtanto ni Kinnan. Kaya pala, may ginawa pala itong si Yuan Ji kaya nagsalita ng labag sa kalooban si Xiu Shenliang. Isang balbas saradong monghe ang galit na nagsabi, Yuan Ji. Tigilan mo na ang kalokohan at lumapit ka rito. Sumagot si Yuan Ji, kapwa Daoist, bigyan mo naman ako ng kaunting kahihiyan. Galit na lumundag ang balbas saradong monghe, binatukan si Yuan Ji sa ulo, at sumigaw, at naglakas loob ka pang tawagin akong kapwa Daoist. Tingin mo ba magkasing edad lang tayo? Naisip ng 8 Brilliance Demon Emperor, ang dalawang ito, sila ba talaga ang fearless genius at ang senior monk ng Bodhi Ancient Temple Sect? Galit na napamura si Xiu Shenliang, buwisit. Ang gagong Yuan Ji na to ang may kasalanan. Hindi ko alam kung anong spell ang ginamit niya sa akin para pagsalitain ako ng labag sa aking kalooban. Nagpaalala ang 8 Brilliance Demon Emperor, Hoy, Xiu Shenliang, sa tingin ko, hindi naman masama ang kakayahan na iyan ni Yuan Ji. Kung sasama ka sa kanya, baka magamot pa iyang ugali mong mahilig mang-asar ng iba. Napagtanto ni Xiu Shenliang, totoo nga. Pero parang naadik na ako sa thrill na dulot ng pang-iinsulto sa iba. Ayaw kong baguhin ang ugaling ito. Nang marinig iyon, napailing na lang si Kinnan. Wala na talagang pag-asa ang taong to. Sa mga sandaling iyon, isang tao ang nag-anunsyo, mga kapwa Daoist, ngayong kumpleto na tayo, magtulungan tayong buksan ang pinto ng palasyong ito. Sabay-sabay silang gumamit ng kani-kanilang kapangyarihan. Hindi mabilang na daluyong ng spirit force ang tumama sa pinto. Boom! 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 Ang pinto ng palasyo ay sumabog at bumukas. Masayang sumigaw si Zhu Zihuang, bumukas na. Sabi ng lalaking nakamaskara, sabay-sabay tayong pumasok. Sama-samang pumasok ang lahat sa malaking bulwagan. Anong nangyayari, sigaw ng ilan. Pati si Kinnan ay nagulat. Esan! Hinimas ng 8 Brilliance Demon Emperor ang kanyang baba at nag-isip, napakalakas ng demonic will dito. Hindi kaya may natutulog na demonic supreme sa loob ng palasyong ito. Sinabi ng lalaking nakamaskara, hindi nga karaniwan ang lugar na ito. Mga kasama, huwag kayong mag-alala. Sumunod lang kayo sa akin at mag-ingat tayo. Biglang lumundag si Yuan Ji papunta sa grupo ni Kinnan. Nagulat na napasigaw ang 8 Brilliance Demon Emperor, anong gusto mong gawin? Lumayo ka sa amin. Masayang sinabi ni Yuan Ji, mga kapwa Daoist, nakita niyo naman. Hindi ako welcome sa Bodhi Ancient Temple Sect. Mas mabuti pang makipag-alyansa na lang ako sa inyo. Nandidiring sumagot ang 8 Brilliance Demon Emperor, ayaw namin ng anumang. Ngunit pinutol siya ni Kinnan. Kung gustong sumama ni Master Yuan Ji, pwede naman. Pero sasabihin ko na ngayon pa lang, hindi kami mananagot para sa iyo. Masayang sinabi ni Yuan Ji, kapwa Daoist Kinnan, napakabukas palad mo. Karapat-dapat kang ang tawaging First Immortal. Pagdating ng oras, kung may iutos si kapwa Daoist Kinnan, ako ang unang susugod. Nagpaalala si Kinnan, pumasok na tayo. Kung may mangyaring hindi inaasahan, mabilis tayong aatras. Pagkatapos, nakapasok na rin ang grupo ni Kinnan sa Glazed Palace. Namanghang napasigaw ang 8 Brilliance Demon Emperor, anak ng. Ito pala ay isang immortal abod daolan. Sinabi rin ni Blood Eye, ang daming kalansay dito. Mukhang napakadelikado nga. Ipinagdikit ni Yuan Ji ang kanyang mga palad at bumigkas ng isang Buddhist chant, Amitabha Buddha. Isang immortal monarch ang nagsalita sa grupo, akala ko'y hindi kayo maglalakas loob na pumasok. Mukhang malalakas ang loob ninyo. Naisip ni Kinnan, kailangan kong lampasan ang mga taong ito at maunang makarating sa lugar na puno ng mga puting kalansay sa dulo. Pagkatapos, nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa. Bumukas ang mga bitak at mula sa loob nito ay nagsilabasan ang mga kalansay. Agresibong sumugod ang mga kalansay na ito sa grupo. Galit na dinurog ng matandang immortal monarch na nakamaskara ang isang kalansay at sumigaw, hindi pa rin kayo tumitigil, ano? Nainis na naisip ng 8 Brilliance Demon Emperor, kahit hindi mataas ang cultivation ng mga kalansay na ito, napakarami naman nila. Nakakainis. Sa kabilang panig, mayabang na sinabi ng matandang immortal monarch, hahaha, Kinnan, sa loob ng Ice and Snow Corpse Plane na ito, pwede tayong maglaban. Dumating na ang araw ng kamatayan mo. Nang marinig iyon, malakas na inutusan ni Kinnan ang kanyang mga kasama,
umatras tayo palabas ng palasyo. Mapanghamak na sinabi ng matandang immortal monarch, gusto mong tumakas? Ni sa panaginip. Pagkasabi niyon, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng atake patungo kay Kinnan. Natulala ang mga tao sa loob habang dumadaan sa kanila ang mga alon ng immortal ki. Pagkatapos, ang barrier sa labas ng pintuan ay naging malinaw, hinarangan na ng kalaban ang daan palabas para kay Kinnan. Nang makita ito, agad na sinabi ni Yuan-ji kay Kinnan, Kapwa Daoist Kinnan, huwag kang mag-alala. Dahil magkakampi na tayo, hayaan mo akong harangin ang gagong iyan para sa'yo. Pagkasabi niyon, lumundag si Yuan-ji para atakihin ang matandang immortal monarch. Galit na iwinasiwas ng kalaban ang kanyang kamay at sumigaw, naghahanap ka ng kamatayan. Sa isang iglap lang, napatalsik si Yuan-ji. Bumagsak siya sa lupa, hindi malinaw kung buhay pa o hindi. Napabuntong hininga ang 8 Brilliance Demon Emperor, nagpunta lang doon para magpakamatay. Hindi naman talaga niya gustong harangin ang atake para sa'yo, halatang gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataon para iwanan tayo. Sa mga sandaling iyon, nag-aalalang sumigaw si Blood Eye, munting kaibigan Kinnan, gamitin mo na ang Will of Supreme para buksan ang daan papasok sa kaloob-looban ng palasyo. Wala nang ibang pagpipilian si Kinnan at sinabing, kung ganito ang sitwasyon, kailangan kong sumugal. Kung tatakas tayo ngayon, kahit pansamantala tayong ligtas, ang kayamanan tulad ng 8-eyed Ginyang Flower sa kaloob-looban ng palasyo ay tiyak na mapupunta sa mga peerless ruler na ito. Pagkasabi niyon, ginamit ni Kinnan ang isang hibla ng will mula kay Supreme Chang Xiao. Sumigaw ang lalaking nakamaskara, ang batang iyon, may isa pa pala siyang Will of Supreme. Paglitaw ng will ni Supreme Chang Xiao, agad itong nagpakawala ng atake. Nag-aalalang sumigaw ang isang babae, hindi maganda. Ang sinumang manggulo sa sagradong lugar na ito ay mamamatay. Mula sa mga bitak, walang tigil na nagsilabasan ang mga kalansay. Sa kabilang banda, iminulat ni Yuan-ji ang kanyang mga mata at naisip, buwisit, napakasama talaga ng batang ito. Sumigaw ang peerless ruler, Kinnan, ikaw. Nagtanong ang 8 Brilliance Demon Emperor, Kinnan, anong gagawin natin ngayon? Sumagot si Kinnan, ano pa ba? Sasalakayin natin sila at uunahin nating marating ang lugar na may mga puting kalansay. Sa mga sandaling iyon, nagpadala ng voice transmission si Yuan-ji kay Kinnan, Kapwa Daoist Kinnan, interesado ka bang makipagtulungan sa akin ng totohanan sa pagkakataong ito? Nagulat si Kinnan at nagtanong, oh, anong klaseng kooperasyon? Paliwanag ni Yuan-ji, simple lang. Sagutin mo ang ilang tanong ko, at ilalabas ko kayo sa Ice and Snow Corpse Plane na ito at dadalhin sa mas malalim na bahagi. Agad na sumang-ayon si Kinnan, sige. Sabihin mo muna kung paano tayo makakaalis dito. Ipinaliwanag ni Yuan-ji ang totoo, naloko kayong lahat. Ang Ice and Snow Corpse Plane na ito ay isa lamang ilusyon. Nagulat si Kinnan, ilusyon. Kung ito ay ilusyon, bakit hindi ito makita ng aking technique? Paliwanag ni Yuan-ji, tunay ngang napakalakas ng iyong technique, ngunit espesyal ang ilusyong ito. Nagsimula ito sa iyong isipan. Mula pa noong pumasok ka sa palasyong ito, ang mga mata mo ay nalilinlang na. Nagdududang nagtanong si Kinnan, kung ganoon, paano mo ito nalaman? Umisi si Yuan-ji, hehe, sinuwerte lang itong abang monghe. Ang isang Buddhist art na aking pinag-aaralan ay kayang pakalmahin ang isip at linawin ang pananaw. Kahit hindi ito gaanong makapangyarihan, napaka-epektibo nito laban sa mga ilusyon. Ikinumpas ni Kinnan ang kanyang kamay at sinabing, kung gayon, aabalahin na kita na dalhin kami sa mas malalim na bahagi. Masayang sumang-ayon si Yuan-ji, walang problema. Pagkatapos, mga sinag ng gintong liwanag ang tumama kina Kinnan, Blood Eye, 8 Brilliance Demon Emperor, at Xu Shenliang. Nagulat na nagtanong ang 8 Brilliance Demon Emperor, Hoy, kalbo. Anong ginagawa mo? Ngunit naguguluhang nagtanong si Xu Shenliang, anong nangyayari? Unti-unting naintindihan ng 8 Brilliance Demon Emperor. Hindi kaya. Isang malaking sinag ng gintong liwanag ang bumalot sa kanilang lima. Galit na sinabi ng matandang peerless ruler na saan na sila. Nagsalita ang matandang monghe, buwisit. Ang lugar na ito ay isang ilusyon. Sinira ni Yuan-ji ang ilusyon at dinala sila palayo. Nang marinig iyon, galit na nagtanong ang iba, anong ibig sabihin nito, Bodhi Ancient Temple Sect? Pinoprotektahan niyo ba si Kinnan?
Sumagot ang matandang monghe, mga benefactor, nagkakamali kayo. Ang Bodhi Ancient Temple Sect ay itinuturing din si Kinnan bilang kaaway. Ganoon din siguro si Yuanji. Ngunit ang mga kilos niya ay wala sa aking kontrol. Sabi ng isa pa, Senyor, hindi na kailangang magpaliwanag. Pakiusap, sirain niyo na ang ilusyon. Sumang-ayon ang isa pa, tama. Nang marinig iyon, agad na sumang-ayon ang matandang monghe. CJ,